Tiniyak ng Department of Public Works and Highways at MMDA ang wastong paggamit ng pondo para sa flood control project sa buong bansa. Kabilang naman sa sinasaayos ng pamahalaan ang drainage o daluyan ng tubig na napuno ng basura na siyang naging dahilan ng pagbaha sa Metro Manila. May report si Alan Francisco. Lumabas sa pag-usuri ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na mas maraming basura ang nakolekta sa bagyong Karina kung ikukumpara sa bagyong Ondoy noong 2009. Sa usapin ng basura, sir, saan mas maraming na kolekta na ipon? Well, halos lahat ng flooded areas may naiwan na basura. And even sa mga pumping stations natin, halos napuno ng basura. Truckloads ang ating nakukuha. Minsan isang barangay, 10, 12 truckloads ang hinahahakot namin na basura. Yan ay sa MMDA side lang. Yung wala pa dyan yung regular na humahakot ng basura na contractors ng LGUs. Isa sa mga dahilan ng pagdami ng basura ang paglobo ng populasyon. 15 taon mula nang nanalasa ang Ondoy. Ang mga basurang ito ang isa sa nakikitang dahilan ng pagbaha. Ayon sa Department of Public Works and Highways, 70% ng mga internal drainage o daluyan ng tubig sa Metro Manila ay puno o barado ng mga basura. Ito ngayon ang kanilang inaayos, katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. Sinabi rin ng DPWH na naging epektibo naman ang mga proyekto sa mga nakalipas na taon kontra pagbaha sa National Capital Region. Kaya naman, maituturing na well-spent money ang pondo ng bayan para sa flood control. Sa akin, I think, it helped a lot actually. It helped a lot yung mga initial flood control programs that had been implemented over the years. Hindi naman natin sabihin na sayang lang yan. And this is evident enough that yung sinasabi nga na natin nung Ondoy, the flood waters stayed in Metro Manila for more than 2 weeks. Or eto na ngayon, with some of the flood control projects that were implemented over the years, no? Yung engineering interventions and other projects that were implemented, kita naman natin that the flood waters have receded quite faster than Ondoy. No? Tiniyak ni DPWH Secretary Manuel Bunoan na nakatulong ang pondong ginagamit sa infrastruktura upang mabawasan ang pagbaha. Hindi lang sa Metro Manila, kundi sa iba pang bahagi ng bansa. Bagay na sinang-ayunan ni MMDA Chairman Romando Artes. We need it now, immediate yung protection of low-lying areas through yung flood control projects all over the country. Kasi yung River Basin Program, holistic ito, but it may take a little time to implement all the components of the River Basin Program. Regarding doon kung nasayang ang pera, I don't think so. Kasi meron din naman mga areas na dati binabaha, like yung Vista Royal in Quezon City and LGB. Noong pong Ondoy, halos lagpas tao po ang tubig dyan. Pero ito pong bagyong Karina, wala pong baha sa loob ng mga subdivisions na yan. Yan po ay dahil sa mga flood control measures and projects na implement ng DPWH, particularly sa Marikina River and Pasig River. Itinanggi rin ng MMDA ang di umano'y halos 800 billion pesos na budget nila sa flood control sa nakalipas na 2 taon. So, the 787.6 billion is fake news. In fact, sa history po siguro ng MMDA, we are already 49 years. Baka yung total budget po namin sa 49 years na yan ay hindi pa naka 87 billion. So, mali po yung kumakalat sa post na 787.6 billion ang budget ng MMDA for flood control projects sa 2 taon. Higit 5,000 flood control project na ang natapos ng DPWH sa ilalim ng panunungkulan ni President Marcos. Pero aminado ang ahensya na marami pang dapat gawin para mas mabawasan ang pagbaha. Bahagi ito ng utos si Pangulong Marcos sa mga ahensya ng pamahalaan, tulad ng pagtiyak na makatatanggap ang publiko ng warning o babala kaugnay ng papalapit na bagyo. Kasama na rin ang malinaw na instructions o gabay kung saan tatakbo, mamalagi pansamantala at hihingi ng tulong tuwing may sakuna. Gayon din ang paggamit ng makabagong teknolohiya para maprotektahan ng buhay
mula sa mga kalamidad. Alan Francisco para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.